Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi kayo nagbayad sa inyong SPayLater at LastPayLater? Tara, alamin natin. So, una muna natin alamin kung ano nga ba ang mangyayari sa SPayLater. Una na nga dyan ay na-restrict ako kahit anong orderin ko ay hindi ako makabili or para ka na rin na-frozen. Na-frozen yung SPayLater ko. Next naman ay may tumatawag ba? Yes po, may tumatawag. Maya't maya may tumatawag na number. Imagine 2 days lang ako meron na agad tumatawag sa akin. Lastly naman ay nag-home visit ba? Hindi ko sure pero sa case ko ay hindi naman kasi 2 days nga lang ako na late. Pero malaki ang chance kung sobrang tagal na kayong hindi nagbabayad. Pero kung nawalan kayo bigla ng trabaho, kausapin nyo sila. Siguro naman makikipag-cooperate sila or magbayad talaga ako kahit pahunti-unti lang at least kahit 150 hanggang sa mapunan nyo yung utang nyo. Kaya paalala talaga kung hindi nyo naman kaya bayaran, hanggat maaari is maliit na lang muna yung utangan nyo, maliit na amount lang. Tapos kapag nabayaran nyo na yung maliit na amount, 500 muna. O kapag natapos nyo na yung 500 na yun is umutang kayo ulit, diba? Kasi magkakaroon di kayo ng record dyan sa mga loaning company or mga loaning na app Madedetect nila yung kung maayos ba kayo magbayad at saka para hindi rin kayo masira sa Shopee. Next naman ay alamin natin ang LastPayLater. Siyempre, unang-una ay magkakaroon kayo ng notification na overdue na kayo sa LastPayLater. Tapos, number 2 naman ay makaka-receive din kayo ng call and text. Try kasi ako na hindi magbayad for 5 days. At sa loob nga ng 5 days na yun, ay talaga namang inulan ako ng tawag. Iba't ibang number siya. At kapag sasagutin ko siya is para nga sa Lazada PayLater. Wala naman silang sinasabing iba bukod sa papalalahanan lang kayo na overdue na nga yung LastPayLater nyo at kailangan nyo na magbayad. Tapos kapag sobrang tagal nyo nang hindi nakapagbayad ay makaka-receive kayo ng text na ganito. Ayon sa text message ay mag-home visit sila pero as of na wala pa namang nakapagpatunay na nag-home visit nga sila. Number 3 naman ay ma-frozen ng inyong Lazada PayLater. Siyempre dahil nga hassle na rin ay binayaran ko na siya. Tapos nung magta-try na ulit ako bumili, ito first yung una kong bibilin dapat is itong ipit. Yan, kitang-kita nyo naman na pwede magbayad ng Lazada PayLater. Kaso ayan nga nung pumili na ako ng aking choices tapos nung i-checkout ko na siya, nagtaka ako na walang option ang Lazada PayLater. Ayan yung sinasabi. Pero ayan nga di pa rin ako nawalan ng pag-asa at nag-try ako dito sa diaper. Pumili lang ako ng choices tapos ayan, nung titignan ko na yung payment option ay wala pa rin yung Lazada PayLater. Dito medyo kinukutuban na ako na backup na frozen na yung Lazada PayLater ko kaya nag-try pa rin ako na itong clothes. Tapos ayan pumili na nga ako tapos nung i-check out ko na is wala talagang LastPayLater. Dito pala makikita nyo na kung meron siyang LastPayLater. Pero yun nga wala pa rin siya tapos ayan pa rin siya, hindi pa rin siya available. Kaya yung ginawa ko ay in-screenshot ko siya para mamaya pag nag-chat ako sa customer service ay may mapakita ako. Tapos ito na nga, nag-chat na ako sa customer service. Tapos sinabi ko na yung concern ka na bakit nga kahit anong item yung i-check out ko dito sa Lazada ay hindi pa rin siya gumagana. Sinend ko rin nga yung screenshot kanina para may pruweba rin ako. Pero ang ending wala rin nangyari at di rin nila naayos ang pagka-frozen ng LastPayLater ko. Kaya kayo huwag kayo magpapa-late payment para hindi ma-frozen ang inyong LastPayLater or SPayLater. Iwasan nyo ring mag-cancel kasi isa yon sa mga nakakapagpa-frozen ng inyong SPayLater at LastPayLater. Kaya sana may natutunan kayo sa panonood kaya thank you for watching. Yun lang.